Pasaherong walang mukha. Sa bayan ng Lokban, Quezon, may isang matandang kwento tungkol sa isang misteryosong pasahero sa jeepney. Marami na ang nakaranas nito pero walang gustong magkwento ng harapan. Sabi ng matatanda, kapag may sumakay na babaeng nakasuot ng puting barot saya sa 10 oras ng gabi, huwag kang makipag-usap. Hindi naniniwala si Jomar sa mga ganitong kwento. Gabi-gabi siyang sumasakay ng jeep mula trabaho at wala namang kakaiba. Pero isang Biyernes ng gabi, naranasan niya mismo ang kwentong hindi niya akalaing totoo. Pagkatapos ng kanyang late shift, napansin niyang kakaunti na lang ang jeep na bumibiyahe. Nakahinga siya ng maluwag nang may isang jeep na dumaan at mabilis siyang sumakay. Malamig ang hangin, masyadong tahimik ang kalsada. May isang babaeng nakaupo sa dulo, nakayuko, mahaba ang buhok, at nakasuot ng barot saya. Naisip niyang baka pauwi lang din ito mula sa isang event. Tahimik lang ang biyahe. Walang tunog maliban sa makinang humuhuni sa katahimikan ng gabi. Palingalinga si Jomar, napansin niyang walang ibang pasahero. Dalawa lang sila ng babae. Sa isang stoplight, lihim siyang tumingin sa rearview mirror ng jeep. Napansin niyang hindi nito masyadong dinadakot ang babae, parang iniiwasan niya ito. Kinilabutan siya. "Saan ka bababa, miss?" tanong ng trooper, pero hindi sumagot ang babae. Lumingon si Jomar sa kanya. "Saan ka bababa, miss?" tanong niya ulit, medyo pabulong. Dahan-dahang tumingin sa kanya ang babae. Napaatras siya. Wala itong mukha. Walang mata. Walang ilong. Walang bibig. Isang makinis na balat lang ang naroon. Pumalahaw siya ng sigaw, agad na pinindot ang stop signal. Biglang huminto ang jeep at lumundag siya palabas, halos madapa sa pagmamadali. Nang lumingon siya sa jeep, nakita niyang galit na galit ang trooper. "Bakit ka sumakay? Dapat hindi mo siya pinansin," sigaw nito bago mabilis na umarangkada. Wala siyang maisagot. Nanginginig pa rin ang katawan niya. Kinabukasan, napag-alaman niyang may isang babaeng na aksidente sa mismong rutang iyon, mahigit 30 taon na ang nakalipas. Ang sabi ng mga matatanda, hanggang ngayon, sumasakay pa rin siya ng jeep. At kung minsan, kapag may nagtanong sa kanya kung saan siya bababa, isinasama niya ito.